Mga igsoon, mayong buntag ang Angel Broadcasting Online Streaming Services magsugod na usab og Sibya diha sa kahanginan pinaagi sa Facebook live streaming nga makita diha sa social media tibuok kalibutan. Ang Angel Broadcasting Online sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City legal nga nag-operate sulod sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug aduna kini business permit sa syudad og rehistrado sab kini ubos sa Bureau Internal Revenue kon BIR. Ang abos gipanag-iyahan sa mga media personnel ubos sa internet media nga makasibya kini tibuok kalibutan. Ang maong stasyonan gidumala kini sa mga maabi-abihon nga taga Dumala nga mao kining mosunod: Station Manager Ryan Siricol Molo, Program in Charge Rosito Kiacho Adinya, Chief of Reporter Berhelio Stanyo Sambas, News Writer Sian Galion Sulugan. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services nahimutang kini sa Door 4 Pedro Taropactol Building, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at tumihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob o pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maanan. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo sa taas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at
walang darasal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangkit, di ka maaano sa mga serpientes at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanhin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capital Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Galak Angel, og mga kaigsunan, mayong buntag kaninyong tanan. Adlaw nga Lunes, Agosto 22, 2022. Sa 6 na mga ka-Angel, og welcome sa ato ang pagpanagwaban sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Pagkatod og mga balita og mga kasayuran mga ka-Angel nga atong na sigpaw sa tibok kaadlaw mga ka-Angel dinhi sa atong syudad o sa atong nasod ingon man gawas sa nasod. Kadi pata sa atong mga headlines mga ka-Angel. Good morning kang Angel Totong Sambas, Ma'am Majorinos. Good morning ka-Angel, Ma'am Nene Sikoy. Sa may Bernabe Compound, Las Piñas City, si Ma'am Marjorie nasa Washington DC, samtang si Angel Totong Sambas nara diya mga ka-Angel sa may Daplins Baybayon sa Makabalan. Si Yan, good morning Angel Ross. Good morning. Salamat sinong pag-silip ka nato din niya. Alas 11 na mga ka-Angel. Kumusta sa nato ang dakbayan sa Cagayan de Oro kay hapit na ng piyesta mga ka-Angel. Pipila na lang kaadlaw.
magsalog na og kapistahan ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Daghan kayo gipanghimangno sa ato ang kagamhanan sa dakbayan. Mag-amping kanunay mga ka-angel. Ipabilin gyapon ang pagsulob og face mask sa panahon sa inyong paglibot suroy diya sa sulod sa syudad. Og naay mga protocols mga ka-angel ang gipatuman kung sa panahon sa parada bawal magsuot og mga sunglass, bawal magsuot og mga kalo og magdala-dala og mga backpack mga ka-angel. So kita kay mahiligon rin pitag dalag backpacks mga ka-angel. So di sa ta magdala-dala. Antos-antos sa tanang ikubag atong bitbiton. Tao. Sige, naka-standby si Angel Ay, mata ng bayan. Yan. Kulbasa ni nga bata ka, yan asad. Ni kanya to, kuhan siya, Angel Ayan, DJ Ayan, Hugot King, niya karon. Yan asad. Siya baka tinod-an yung mga Angel. Basin ng ugma. Ambot ka, unsay atong itawagan itong amigo. Sige lang. Alas 6:13 na mga ka-angel. Good morning sa Kanidabukang Misamis Oriental. Lalawigan sa Bukidnon o diya sa may lalawigan sa Kamigin mga ka-angel. Atong panghinauton. Yang atong mga kaigsunan diya na sa Kabasko, Kapiskay sa Panglawas. Nini mga adlaw. Atong mga kaigsunan diya sa gawas sa Nasod. Diya sa Jordan, sa may China, Macau, Japan, Amerika. Lalo na dyan sa may Washington DC mga ka-angel. Tagikan sa may Libon na gapon mga ka-angel. Grabe kakusog sa ulan dito. Pag-abot na ito dire sa Cagayan de Oro. May ulan, taligsik raman. Matag adlaw giguno mga ka-angel nga maulan dito. Sige. 424 ka mga barangay sa sulod sa Misamis Oriental, duha ka distrito. First and second district ug duha ka component city mao ang El Salvador o Hingog City. Mga kaigsunan ato nga mga pangumustasab ato nga mga kaigsunan diya sa may Consuelo Magsaysay Misamis Oriental may muntag ninuntanan diya. Dito maglangan mga ka-angel, unahan ta mga headlines ato mga reporters. Unatang headlines ni Tutong Sambas. Matod pa. Doon ako na isa ka motorista na hit and run mga kisunan, nakabsans kinabuhi. Pastilan. Samtang sa uluhang balita ni Patrol number 9 Jima Rayos Ubasa. Dengue outbreak sa Western Visayas. 54 na daw ang patay mga ka-angel. Samtang sa uluhang balita ni Efren sa Lucia, mauti daw sikop sa kapulisan dito sa Lanao del Sur. Samtang sa mga balitang sinulat ni Shun Sulugan ang atong news writer. Sa iyang balitang lokal examination sa PMA gikatakda. Samtang siyam ka NPA members mi surrender. Sa ato ulang balitang nasyonal mga ka-angel, DSWD nagsuri. Recalibration sa payout system sa educational assistance. Gisiguro. Samtang Vice President Sara Duterte pangunahan ang National School Opening Day karong adlaw. Sa atong ulohang balitang international, ihap sa mga gigutom sa Africa misaka tungod sa hulaw. Samtang sa atong ulohang balitang OFW, 1 million business capital para sa mga pamilyang OFW gilugwayan sa UWA. Sa atong ulohang balitang sports mga ka-angel, bagong head coach sa San Vida nagtuong mayo ang subayong dalan sa team sa malabot nga NCAA Season 98. Sa atong balitang espesyal, pamilya sa US nga mikaon sa seafoods
restaurant nakakuha og mahalong perlas sa kabibing gi-order. Sa atong kabalitang ulhang balitang showbiz mga ka-angel, Hollywood actor Jonah Hill undang na sa promosyon sa mga pelikula tungod sa anxiety attack. Mga kaigsunan, mga ka-angel, mo na mga uluan sa itong mga balita. Karong adlaw, Lunes, Agosto 22, 2022. Ang himpitingasoy sa itong pagbalik standby, I shall return. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito, ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di ba tago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinugbang isda, sinugbang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi! Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or mo text sa 0997-8838-808. Ilang opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tag sa mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay.
Balik tayo mga ka-angel, arita sa una natong balitang lokal. Dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa malabot Agosto 27, 28, 2022 ipahigayon ng eksaminasyon sa mga interesado nga mosulod sa Philippine Military Academy PMA diya sa Port Infantry Division Philippine Army. Ang PMA entrance examination mao ang pagsukod sa aplikante sa ilang mental abilities sa math calculation, algebra, trigonometry, geometry o basic statistic, English reading o writing, grammar, composition o reading comprehension o special attitude test. Sa mga wa pa na naka-online application, kung sa mga walk-in application na pwede gyapon sila maka-apply. Dala ang mga kompleto nga dokumento sa adlaw sa examination apan last priority candidate. Dalhon nila ang mga musunod duly accomplished application form 2 o kadua ka 2x2 ID. Picture, white background, photocopy sa NSO birth certificate o form 137, 138 for high school level o transcript of a record, college level, Mongol pencil number 2 o valid ID. Arita sa report pinagin ni Patrol number 3 Totong Sambas. Doon ako na hit and run mga ka-angel. Biyaan lang makiksyonan. Kabsans kinabuhi. Ang kompleto ni Tale pinagin ni Patrol numero 3 Totong Sambas. Tong. Yes, Angel Ross, patay na ang usa ka driver sa motor human kini mabangga dayon disibatan sa usa ka sakyanan. Dahil ang motorista nga driver si Michael daw tingko na pangidaron sa kanika ulitaw residente kani sa crossing Lumbia ning Daktan sa Cagayan de Oro. Sa report nga atong nasayran sa kapulisan, pauli na kini unta kining maong driver sakay sa iyang motor nga usag ka Honda XRM og dunay kalit lang kini nasugat niini nga laeng four wheels nga sakyanan nga usa ka Toyota nga Hilux pickup color pula og wala ta gini sa maong bang hitabo og wala mo sab kini makuha og plate number kay ni sibat man kini sa wa matinong direksyon. Human kini ang maong sa maong insidente mga bandang alas 7:40 kapin ukang sa kagabi untong kagabi na sayran nagikabudyag matud pa humang pagitabo kalit lang kini nagpaturatoy kini ang nasampit nga suspitsado nga usa ka driver pa kaili hantud pagkarong panahon na diha kini nahitabo sa naasoy nga dakit sa Bukidnon Road sentro sa Bayanga ning yan sa Cagayan de Oro. Dani gidala pagini ang maong driver sa ospital sa GR Murha hospital apan gideklarar kini sa mga doktor ug nurse nga dead or arrival na kini ang motorista gumikan sa mga samaad nga naangko niini human kini mabali pagid ang tiil ug ingon man sa bang ulo ani nga may pagkahupyak inudan sa iyang kamatayon Angel Ross. Sa pagkakutlo ni malita nagpahinumbong usab o nagpahibalo kini ang mga kapulisan nga unta mo surrender na kaning driver sa Toyota nga Hilux nga pula human kini iyang bibiyaan ang nasampi ng motorista. Samtang sa laing bahin lain usab nga report nga nakuha kalimbigitan kini sa sunog sa Puerto El Ross kagabi. Nekakat og 200,000 ang damage nga natigayon sa sunog sa Puerto sakop ning Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mga bandang alas 10 kapin kulang sa kagabion diin ipanigyahan ang maong sunog nga usa ka buliga nga si Maria Cristina Tagantan ug usa ka ni komersyal kung tawag nga naay buliga diin atong sayran nga usa lang ni ka trade o light materials sampit nga buliga sa komersyal sa Puerto. Diin dito ang sunog nagsumikad sa budiga kay gikabudyag matud pa puros isa lang nga mga karton.
Hinoon walay nakalas nga kinabuhi o walay samdan sa nasampit nga sunog. Ug dugang usab ni PO2 Rodia Moral partial kung Puerto Station. Nagigabot yang mga alas 10:30 kapin ang patigay kung pagkahitabo diin na pag ayon matupausab nga gikabudyan nga per out alas 10:30 kapin ug kulang sa kagabihan. Oh. Potol makiksonan kay nalubat kay manan ba sila nun saan ba ni? Sa ito pagpadayon mga ka-angel, makiksonan sa ito ang report. Mga balita. May surrender ang siyam ka mga sakop sa New People's Army NPA sa 30th Infantry Battalion Philippine Army sa barangay Mahanob, Gigangit, Surigao del Norte. Gila mga surrenderes nga sila si Edelberto Maisog, Grace Hubasan, Bakalan, GC Siton Ruhas, Chris Giri Libres, Nicky Bago Panaw, Alvin Palin Hanisa Galupo o bagti ayon nga padayon pa nga gi-validate ang ilang mga pangalan. Dala nila ang 16 ka mga armas sa diin kasagaran nakuha sa arms catching gibutyag sa mga nag-surrender. Matod ni Major General Wilbur C. Mamawag, Port ID Commander, nga ang pag-surrender sa siyam ka NPA posible ang pagkalumpag na sa remnant sa mga CTG nga nag-operate sa Surigao del Norte. Balikan ta si Patrol number 3 sa Totong Sambastong. Kailangan sa report ka itong nagawa ka lang bigitan ka sa sunog dito sa Puerto. Mga bandang alas 10 kapirong kulang sa kagabion din ipabutyag ningkabat og 200,000 pesos ang WSO sa kasunog. Then gipaligyan kini sa Maria Cristina Tagantan usa kini katag-iya sa Budiga kung komersya diha sa nasampit nga lugar nga gikabutyag usab sa atong nasayran usa lang kay kini ka concrete ug material kini nasampit nga Budiga. Diin dito sa ang isun nagsugod kalayo sa iyang Budiga nga gikabutyag is kini nga mga pulos karton ang sulod nini og hinoon gikabutyag nga walay nakalas nga kinabuhi gawas lamang sa usab sa kasunog sa maong Budiga. Dugang po usab ni PO2 Rodia Moral Air Marshal sa Puerto Fire Station. Ikabudyag nga na-fair out ang mga nasampit nga kasunog alas 10:30 kapin kulang sa kagabion. O hantod karon mga panahon na dugang po usab nga makuting investigation alabot usab og unsa bagi hinundan sa liolbo nga sunog diha sa nasampit nga Puerto Angeles. Mao ka atong report pero kuha. Ika na lang sa akong liputangan. Ako si numero 3 and mas nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Patrol numero 3 sa Tutong Samba sa imuhang report sa atong balitang nasyonal. Nangayog pasaylo si Department of Social Welfare and Development DSWD Secretary Erwin Tulfo uman nga maghatag og kagubot sa pipila ka ahensya nila nga programa sa educational assistance sa payout sa mga estudyante ng student in crisis. Atuyuan sa nasampit nga programa ubos sa assistance to individuals in a crisis situation. Makatabang sa pagpalit nila sa mga school supplies, uban pang kagamitan o pagkikinanglan sa pag-eskwela. Pasabot sab ni Tulfo ang nasampit nga programa wala malakbitan sa kanhi administrasyon sa DSWD o gadaghan sa mga ibuhos sa mga ahensya nila karon lang sa diyang nasayran nga dunay ingon na ani nga klase sa proyekto.
Lakip sa mga requirement ang valid ID sa mga ginikanan o guardian o mga estudyante nga naa sa college sa vocational nga mudawat sa educational assistance. Base sa maong kalihukan sa DSWD, ang ayuda elementarya dunay 1,000 na samtang ang high school dunay 2,000 samtang ang senior high school ana sa 3,000 o sa mga kolehiyo nag-eskwela vocational makadawat og 4,000 pesos. Sa dugang pa natong mga balita, pangunahan ni Vice President o Education Secretary Sara Duterte ang pag-aabli sa klase sa nasod karong adlaw Agosto 22. Matod sa DepEd, mobisita ang ikaduhang Pangulo sa Dinalupihan Elementary School sa Bataan isip kabahin sa National School Opening Day. Program maghatag og mensahe si Duterte sa event kalabot sa bagong school year o panawagan nining suporta sa mga stakeholders. Makita sa alauna sa hapon ang event karong adlaw via live stream sa Facebook page sa DepEd YouTube channel o DepEd Philippine website. Sa atong balitang international misaka, paanghiya pa sa mga gigutom sa Afrika tungod sa padayon nga nasinating ating init tungod sa kawadon usab sa pag-ulan. Matod ka United Nations World Food Program WFP Executive Director David Bresley, dunay sobra 22 milyon nga nakasinati og ating gutom matungod sa grabing ating init. Ang mga lugar nga gitumbok mao ang Kenya, Somalia ug Ethiopia. Nanawagan kini sa mga nasod nga dapat mohimo na og paagi para matabangan ang nasampit nga mga nasod. Ikabalaka nila nga ang nasampit nga iha pa posible nga mosaka patungod sa padayon nga nasinating hulaw. Sa nakalabay nga bulan nag-anunsyo sa US nga maghatag kini og $1.2 billion isip emergency food and nutrition treatment para matabangan ang mga gigutom ang mga nasod sa Afrika. Dugan ta report mga ka-Angel, pinagi sa itong mga reporters. Arita sa report, pinagi ni Patrol numero 9, Jima Rayos Ubasa sa Western Visayas. Doon na 54 ang patay batok sa dengue mga kaigsunan. Kompleto ni tele pinagi ni Patrol numero 9, Jima Rayos Ubasa. James. Giabot na sa 54 katao ang patay sa Western Visayas at pwede mo abot ang mga infected cases sa 2,000 sa sinimpa ng mga adlaw sa Department of Health Western Visayas. Sa report, giabot na sa 651 ang nagkakaroon sa dengue o giabot sa 9,523 ang kaso gikan sa January 1 hangtod sa August 6 karong tuiga ugang namatay 54 na kabuok. Ang Negros Occidental at kadayon na nag-una sa dengue cases mga sila sa 3,345 ug upat ang patay nga gikan sa Negros Occidental ug Iloilo. Matod sa report sa DOSWW ang pagsasa sa dengue cases giabot sa 570% sa maong rehiyon. Na ang 1,481 gikan sa January hangtod sa August last year kumpara karong tuiga giabot sa 9,533 na ang kaso. Patrol numero 9 video na basa sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Patrol numero 9, Jiba Rayos Ubasa sa imong bulyadang report. Padayon sa itong mga balita, standby yan. Standby Chris GB Binsal. Sa atong balitang OFW, naghatag og pundo sa negosyo sa mga membro sa pamilya sa overseas sa Filipino workers OFW din sa nasod.
ang Overseas Workers Welfare Administration o UWA. Kini sa paningkamot nga mulambo ang pinakapanginabuhian sa mga overseas Filipino workers nga nagatrabaho sa lain-laing nga nasod. Ubos sa tabang sa puso program sa UWA ang gobyerno maghatag og funding nga maabot na sa 1 ka milyon na para magamit sa pamuhunan sa negosyo para sa membro sa pamilyang OFW aron na dili lang magsalig mga remitan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Usa sa mga benepisyaryo sa Tulong Puso Program ang Atimunan Overseas Filipino Workers Family Procedures, yung producers cooperative gikan sa Atimunan, Quezon. Naglangkob ang kooperatiba sa mga sewers, public workers nga nakadawat og 1 milyon nga pundo. Gi-award sab sa UWA National Reintegration Center for OFWs in RCO sa pagpanguna na Direktor Dindi Tan ang ikatulo o ikakatapusang tranche sa mga chiki sa duha ka OFW beneficiary organization sa Alabat, Quezon. Sa kantidad og halos sa 200 mil ang UWA NRCO nagpahigayon sa pagpalibot sa tibok kanasod aron na magsiguro sa mga benepisaryo ubos sa Tulong Puso program nga sakto nga mapatuman o dunay maayong negosyo. Good morning kang Jima Rayo Subasa. Good morning Angel Ross. Sa duga pa na ito mga balita mga ka-Angel sa itong balitang sport. Positibo si Sanbida coach sa Yuri Escueta sa iyang mga nakitang paggalambo sa mga young Red Iron players. Mahinumduman nga nagasugod nga pangunahan ni Escueta ang Sanbida practice sa kanitong bulan sa Hulyo sa Wapa nahimpit nga mutudlo sa posisyon na uli ni former Red Lion head coach o multi-titled mentor Boyet Fernandez. Boss ni Escueta mga Escueta mi pailalom sa pipila ka mga Prescon League sa ang Sanbida lakip na ang El Cuel 15th Prescon Cup. Kasabtangan nga gipasabot na lang sa team ang resulta sa nabiling duha ka dula sa elimination na PLOL para ma-determina kung sulod sa playoff o dili. Gawas nini bisag gawa pa nakabalik sa ilang kanid dominant form ang Red Lion. Optimistiko sa sub si Escueta para sa team matungod sa Mayo nga gipakita sa mga player sa ilang mga practice. Arita mga ka-Angel sa report pilagin ni Angel ay mata ng bayan na Chris GB Binsal. Ikan dia sa Lagindingan City mga ka-Angel. Pinantayang pag-report mga ka-Angel sa bakay balita sa itong kaubansab dia sa Lagindingan mga ka-Eksonan nga si Chris GB Binsal mga ka-Angel. Pinanta si Chris bro. Morning. Go ahead. Ang itag video gamay lingi-lingi kay mura og hinay imong dating dire. Sige kana bira. Okay, natin karoon din yung ito sa Lagundin sa school. Then, karoon yung first classes sa face-to-face. But sa atong monitor Angel Rose, dito sa Lagundingan, tuwin ni kayo sa atong kadalaman, sa atong isuundurin ang gaman sa dagang sa Clapit Road. So, sa atong makita Angel Rose, dito sa Lagundingan, kaya nagtapad naman yung elementary school of high school. So, kita gayud nato diri ang dagan sa mga estudyante. Kani, atong nakita diri Angel Rose, maayo kayo ang pagdala sa dagat sa school sunod dahil doon may atong ito ng balantay diri.
daghan ang mga estudyante interview ko. Atong nakita direct. Kami sa mga pag-monitor sa kadalanan, pakita to dili nga ang sakyanan medyo ma-conduct sa atong mga kaigsunan. Daghan man estudyante ko dayon sa eskwelahan. Kumusta man Although dia? sa atong nakita, Yes, sige, go ahead. although sa atong nakita di sa dili atong mga estudyante, mga elementary, daghan na kayo, Jaros, no? Ubay-ubay na gyud kay mo nang pagitawag nga first day of classes sa face-to-face. Usab dili sa high school kay nagkatapad naman di malayo. Medyo distansya lang na may atong dagan-daganan. Okay, gihapon ang dagan na Angel Rose. Yani sa mga magbinikan karon usab din sa elementary nga sila gayon gihatod ang ilang mga anak. Ug gani ang pagkani nga careful kayo usab ang mga ginikanan gumikan kay ang palisid din gamit gihapon og face mask. Face mask gyapon. So gawa sa face mask sa Angel Eye, Chris, JB Binsal, doon na ba yung mga sanitation dia nga kuan nga gipahigayon pag gamit og mga alcohol. So there na yung mga sanitation gyapon kay ang pagsulod sa mga estudyante mga bata so nagyapon yung sanitation din itanaw po sila kung vaccinated ba. Tanan vaccinated. Gawa sa sanitizer lugar dia, tanawon ang nabay vaccination card. Correct. So, usasab na ang lantaw din sa atong mga maestra sa atong principal kay doon na po sila ibutang din para gayud mag-check up sa mga estudyante kung vaccinated ba, dala may mga vaccination card. Then nakagamit ba og face mask. Kaya importante sa ka Angel Rose, no? Na katong may estudyante nga safety ang estudyante, safety po ang maestra nga magtudlo sa estudyante. So sa imong bana-bana Chris, sa karon na pila ka mga estudyante na ang mosulod dia. Sa imo lang lantaw imong bana-bana. So far sa atong bana-bana Angel Rose, medyo ubay-ubay jud, no? Kaya dili lang ang elementary school atong tanaw, halos mga estudyante karon sa elementary daghan-daghan gid ubay-ubay gid then dito po tagikan sa high school kita po na tuloy po ubay-ubay po high school gaduot na gani ito sa guest pero ang sinig hapon kay mo gihapon ang mga protocol na gigamit o gipatuman sa atong mga teachers. Nya kani nga do ba mga otoridad dia Chris nga imo nakita? So far karon na oras sa Angel Rose wala pa tay nakita but doon na mga barangay tanod dili nga naka-assign although nga tong police zero going pa kay alas 6 man pasado. So siguro taon na mga boto sila nga dugang bantay dugay usa pag atiman sa atong kausay galino diri kay although medyo makaingon ta nga kinahanglan gyud nga na sa mga kapulisan kay andagan sa atong dalan po dili kay highway maguni do sa dalan ang silaan. Kana imo ni matangan karon dia high school o elementary? Lapo sa tunga-tunga sa high school o elementary. Kay so muna nga naman sila. Makita na ko sa ilihok sa elementary kung sa pagdagan din sa high school. Very good. So na mga ginikanan halos dia karon nga naghatod sila ang mga anak. Correct. So gani ang mga kinikanan dili usasab nga ilagyo nga gihapon ang ilang estudyante labi na rin sa elementary. Ay importante Angel Rose na nagyon nila ako lang mapayo ko dito. Okay, importante sa bini sa ako dito elementary nga ang ginikanan gyud nga ang mag-uban sa ilang mga anak. Labi na kay first day pa man karon sa face-to-face classes sa lungsod sa Lingdingan. So sa atong sa laing bahin, sa atong di ka na usab sa dagan sa trapiko diri sa lungsod sa Lingdingan, okay pa sa all right. Inangano, tungod sa atong mga igsoon nga mga enforcers, kanunay sila nag-monitor din sa dagan sa trapiko. Angel Rock. Kumusta yung kuandia panahon? Kay dire sa amo karon medyo wa pa namo makita gud ang kainit sa adlaw. So far sa atong libutan karon Angel sa Mayo ang dagan sa panahon diri tungod kay nakita nato nga bisiglak na si Haring Adlaw. Although dili po kayo sa init tungod kay kasalitdan po siya sa mga pitila ng mga kakahuyan din sa ilan kay medyo landong.
But sa atong tanaw ang kawanangan na Angel Rose, so para sa kaya kita nga mga dagom-dagom hayag pa sa bawas butong. Kanang botong nga kanang kuan bagi tungol. Baga tungol. Medyo gahi. So ako kagat natong mga listeners nato. Na dinidagan nato mga listeners gyapon diri sa Angel Eye Broadcast Online Training Services Angel Rose. Gani ako mahigalan diri. Gamonitor sila karon sa Angel Eye, Angel Rose. Patsada isab. Nala sige. So muna nga itong mapipila sa mga detalye o monitor din sa atong himutangan sa Lagindingan. Ang inyong ka-Angel Eye Angel reporting. Back to you, Angel Rose. Sige, salamat kay Chris. Onya, for the meantime, lugar nga na kadiha, pwede kang makahulagway unyang hapon. Okay, pwede. Okay, sige. Salamat, Chris Binsal, sa imuhang report. Okay, yun nabati mga ka-Angel si Chris Binsal, mga ka-Exolan. Asa sa atong membro sa Angel Eye dito sa May, Lagindingan, Misamis Oriental. Arita sa report na pinagi ni Angel Eye Mata ng Bayan na Ayan Pilepsia. Minaw na ito yung paghulagway sa diya sa May Makasandig. Yan. Yes, Angel Rose, no? Sa ato pagay na ito nga paglugay dagan sa itong panahon karong oras na Angel Rose. Nagpakita na si Aring Adlaw karon sinaw pa sa ulo nga upaw. Pero nagpabiling gyapon ang kabugnaw sa ato nga palibot karong oras sa Angel Rose. Okay, gani man ang uban nini nagtiko po katong walay mga trabaho pa karong panahon na Angel Rose. Pero katong mga estudyante kay first day of school, primero nga klase Angel Rose. Gani man apil po ang maestra, nagsayod po karong mga panahon na. Gani man akong igsoon usama sa mga magtutudlo dito sa may South City Central School dito sa may Nazareth. Nag-akubudar na po sa iyang mga estudyante. But ang ilang Angel Rose kung iskutan na to ang pagbalik eskwela, face-to-face classes, dili ka na perminti, no? Sa usa ka semana Angel Rose ato na sayran, katulo mo ato sa eskwela na face-to-face dayon ang modular dayon duwa, no? Angel Rose kay mo ning gitawag nila karon nga blended classes sa Angel Rose. Dili kanunay nga magato sa eskwelahan, pwede magamit usab og module. Module lang gyapon, ilagay po tumawala ang module. So limitado. Pero sa face-to-face classes ilang mga pamagi to Angel Rose, siyempre ang nabakunahan or na booster shot sa Angel Rose ang ato mga kabataan og at the same time magamit gyapon og face mask Angel Rose, no? Distancing mo, no? Social distancing po Angel Rose. Pero kung iskutan na to ang dagan sa atong trapiko dito sa may Barangay Nasret kay dito matagikan, dito sa iskutang eskwelahan, doon na po ipagka-busy po datong mga salakyan po dito Angel Rose. Ilabi na rin sa may Makasandig Elementary School. Doon na lang usab po ipagka-busy sa itong mga salakyan kay gihato naman ilang mga kabataan sa itong tungha karon first day of school Angel Rose. First day sa face-to-face classes. Kung iskutan usab nato ang dagan sa atong trapiko usab dire sa atong AOR dire sa may Tibasak Kabalulang Bridge. Doon na po ipagka-busy karong mga panahon na Angel Rose. Pakagulos lang mga sakinan dire kay ang uban nga gikan dito sa may Barangay Balulang ini man moagi sa may Tibasak Makasandig kay ingon pa nila matod pa nila ilabi na sa itong mga isong Muslim mas dali man kuno ang sakay usab diri dali usab sila makaabot sa ilang destination i-compare rito kung magsakay kuno sila aning tarak-tarak kung mutikab ika dito sa may Barangay Balulang kay mutuyo pa magro dito sa may Carmen nga bahin na Angel Rose. Layo. Samantalang dire gikan dire sa may Tibasak mo sakay sila pa doon sa Tugon, wala dali na kay Angel Rose. Walay mga abiriya lugar matud pa sa ato mga tumasakay usab dire sa may Barangay Balulang mo adto dire sa may Barangay
makasadig sa may sitio Tibasak. Kung iskutan sa ato ang kausay kalinaw usab diri sa tong area of responsibility. Sukad kagahapon nagabi og nagwala na po nagbuntag na sa Angel Rose, walay angay kabalakan pa malinawon pa, walay mga dagko nga mga pangitabo diri sa atong area of responsibility. Kawas din nga mga iro usab Angel Rose, susama sa kong gigon ilag kahipos ko di Angel Rose, gapanglakag yapon sa mga motorsiklo o bisikleta, delikado kung makapaak simba ko Angel Rose. Okay. So mula lang ka na ito pag inato nga pagulugway dagan sa itong panahon diri sa atong area of responsibility o inguman usab sa atong paghulugway usab sa atong dagan sa atong trapiko diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Inilalang itong Angel Mata ng Bayan Patrol numero 15 Ayan na Pilipsiya alang sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Patrol Angel ay Bata ng Bayan Ayan Pilipsiya. Good morning kang Edgar Perolino dia sa may Marikina City. Matod niya, good morning Angel Rose. Lanog-lanog ang imong tingog dire sa may Marikina City. Oy, salamat kayo dia Ed. Sa imong palanog-lanog dia sa tuang Sibihan. Congrats sa inyong tanan dia sa may Marikina City. Sa atong balitang espesyal mga ka-Angel, mukaon sa Salt Air Restaurant ang usang ka pamilya gikan sa Pennsylvania, US nga dunay nakuha sila nga mahalon nga rare nga purple pearl sa giorder nila nga kabibi. Samtang gikaon ni Scott Oberland ang giorder niyang northern wahug clam dunay na paakan niyang lain nga butang nga halos makadaot sa iyang ipon. Sa diyang giluwa ang gahi nga butang sa iyang plato sa unang gatanaw nila o sa kini ka beige so tungod sa kulay nini nga purple. Ang pagtuon nila nga sa kini ka beige nga nahulog sa chip gikan sa iyang alahas. Apan sa na-realize ni Scott o sa iyang asawa nga usa kini ka perlas. Sa una, dili makatuo ang magtiayon kay wala nila gilauman. Nga dunay perlas sa DI ang mga clams. Antibok nilang gituan nga oyster lang nga nakuha nga perlas. Matod sa pearl expert nga si Tim Persons, dunay kakayahan nga mag-produce o perlas ang clams sa dugang pa niya nga dunay statistic nasa US nga tuig-tuig dunay usa ka restaurant customer nga nakamaswerteng makakita og perlas sa giorder nilang oyster o clam. Sa kasamtangan nagipa-appraise ni Scott Oberland ang nakita niya nga perlas aron na masaran ang tinuod nga kantidad ni ini. Siya tong ulahig balita mga ka-Angel. Tapos ang balita na to mga balitang showbiz. Temporaryong muundang una sa pag-promote sa iyang mga pelikulang aktor nga si Jonah Hill. Kini para matubag ang nasinatiang anxiety attack. Matod sa 38 anyos nga aktor nga gusto niya tutukan ang iyang mental health o ang impact ni sa iyang trabaho. Moabot man pa niya og 20 ka tuig nga nakasinati og anxiety attack sinungdan. Gusto niyang atubangon. Mahilimduman nga pipila ka mga Hollywood stars ang miundang una sa paggamit sa social media tungod sa mental health problem mga ka-Angel. Alas 6:56 na mga kaigsonan.
Aron taod atong paminahon ang perspective uban ni Ruben R. Canoy og si pinagi ni Ma'am Rona Canoy mga ka-angel. Samantala, samtang doon na pa tayo oras before mag-perspective, balikan ta ang atong mga viewers, sila si Angel Totong Sambas, Ma'am Marjorie Majorinos, Nini Sikoy, Yan, si Dima Rayos Ubasa, si Edgar Perolino, o guban pa mga ka-angel. So standby lang mga kaigsunan na sa atong susunod nga mga programa dire mga kaigsunan. Karong unta pala city na mabati ang perspective uban ni Attorney Ruben R. Canoy. Mga ka-angel, pansamantala ko muna magpaalam. Yan sa mga news writer Angel Sinsulugan sa kalasab sa atong mga reporter sila si Angel Toton Sambas, Chris Binsal, Ayan Zia, si Jima Rayos Ubasa ang naka-perform mga ka-angel. Nakalasab sa akong partner sa Pikas Lawak si Angel Ryan Saricol Molo. Ako naman si Angel Ross Kiat Sundina, may buntag mga angel, to God be the glory. Dalay ko ng Diyos sa itong kinabuhi mga kaigsunan. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay iaalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan, pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao, si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kamusta? Nining higayona atong paminahon ang panahom ni Miss Rona Canoy, akong anak og kaabag sa Perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Aniya si Miss Rona. Wala naman tingali tao nga dili makasabot kung unsa ang OFW. Kung doon na kita'y membro sa pamilya o kahigala nga mahatagan og higayon nga makatrabaho sa laing nasod, dako gyud ang atong kadasig para kanila o para sa pamilya. Damguhon na dayon ang mga kabulahanan nga maato tungod sa ilang kakugi o tungod sa ilang salapi nga mapadala dinhi. Dili gasulod sa atong utok
kung unsa ang kalisod nga ilang antuson, nga bisan sila mismo dili makapangandam sa unsay matagbuan ug unsay mahitabo didto sa halayo. Ang pag-OFW o Overseas Foreign Worker, bisan pa kung magtrabaho ka para sa isa ka negosyo, hospital, construction, barko, panimalay ug uban pa, kinidili gyud sayon ang desisyon sa pagbiya sa pamilya ug sa nasod para nga apason ang mas dako nga sweldo, gadala og kalipay ug kasakit. Subayon ta ang unsay dalan nga gaagion sa atong mga OFW. Sa pag-apply pa lang daan og trabaho dito sa gawas, daghan kanila moagi og recruiter. Sa kadaghana, matinud-anon man ang atong mga recruiter tungod kay maobaya sab kini ang ilang panginabuhi. Pero doon nagyoy pipila ka lugas nga mangingilad sa aplikante ug modagan dala ang gibayad kanila nga gihaguan in town o kaha inutang man gani. Magbayad na ang aplikante sa recruiter dinhi pa lang kay kinahanglan man i-process ang papeles. Walay labot kini sa pagkuha sa pasaporte nga gikan sa bulsa sa aplikante ang gasto. Unya aduna pay mga papeles o mga sertipiko nga kinahanglan. Ang lumalarga, magparehistro sa opisina sa POEA o Philippine Overseas Employment Administration ug sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration. Kini ang mga buhatan nga gadumala sa mga Pinoy nga trabahante didto sa laing nasod. Balikan ra nato kini nga mga buhatan sa pagtuki didto na sa laing programa. Sa pagkakaron ang atong istoryahan ang kaagi ug kabutang sa atong mga OFW. Ang atong mga OFW dili man makapanimpalad sa gawas sa atong nasod kung wala sila'y trabaho nga nagahulat kanila dito. Mao kini ang trabaho ug negosyo sa mga recruiter. Sila ang duulan sa mga nangitag trabahante. Unya sila pod ang mangita ug mga interesado nga motrabaho dito sa gawas. Dili man hinuon tanan moagi og recruiter kay naaman sa iuban nga didto na mismo sa kompanya mo apply. Ug ang kompanya maopoy mo pahibalo kaniya kung unsa ang mga kinahanglan nga mga dokumento para siya makalarga. Sa parte sa recruiter, mao kini siya ang mugiya sa aplikante sa pagproses sa mga papeles ug maunay muhanay sa tanan nga panginahanglan para makalarga ang tao. Pasidaan lang pud tingali nato sa tanan nga moagi og recruiter. Siguruhan ninyo nga sila masaligan ug matinabangon. Tanan mga kasabutan bahin sa salapi ug sa bayaran, klaruha pag-ayo ug ayaw pagduha-duha og pangutana kung naa kay wala nasabtan o naa kay kabalaka sa proseso. Karon, ingnon ta nga ang tao nahimo na nga opisyal nga OFW. Ang pamilya madasig na kay makalarga na ang isa kanila ug maglaom nga ang iyang kitaon didto sa gawas maoy makaahon kanila gikan sa kalisod. Pastilan pagka-excited sa tanan samtang gaandam sa iyang paglarga. Hangtod nga moabot ang panahon sa iyang biyahe. Ang tibuok pamilya ug kaparintihan mopatlod kaniya dito sa airport ug magsugod na dayon ang pag-ihap sa adlaw nga moabot ang primero nga remittance gikan sa gawas. Okay raman ang mahibilin dinhi sa ato kay igo raman sila maghulat nga ang mangga mahulog gikan sa punuan. Walay makatugkad kung unsa ang gabation sa atong OFW ug unsa ang iyang matagbuan nga mga kalisod didto sa iyang gaadtuhan. Sa paglanding pa lang sa eroplano didto sa laing nasod, samtang ang atong OFW gapamintana ug una niyang makita kung unsa kini nga lugar. Magdala na kini og dakong kahinam.
nga naapoy dala nga kaguol. Pagtunob niya sa yuta nga dili na niya nasod nga natawhan, makabati siya diretso sa kalahian. Bisan man tinuod nga makasulti og in English ang mga tao didto, si OFW magsugod na sab og kabati og lingwahe nga dili niya masabot. Labi na gyud kini nga mabati sa atong mga Pinoy nga moadto sa Middle East. Ayha nila masabot nga duna pa di ay dugang nga trabaho ang pagtuon sa sinultihan sa mga tao didto. Hinuon, sa unang mga pila ka bulan ang ilang pag-adjust sa kinabuhi didto maumay magpatigbabaw. Excited pa sila ana. Lakip na niini ang pag-ila sa bagong lugar ug sa bagong kultura. Dili man si OFW mahimo nga magsalig nga nasayod siya sa tanang mga binuhatan nga pwede ug dili didto. Kinahanglan siya tudluan sa iyang mga kaubang Pinoy nga mas dugay na dito ug daghan siyag angay dumdumon ug masayran. Ibabaw aning tanan ang iyang pag-adjust sab sa trabahoan, ang pagkasinati sa iyang gabuhaton, ang pag-ila sa iyang mga amo ug mga supervisor nga taga didto, ug ang iyang pagpakisama sa iyang mga kaubang Pinoy nga OFW. Okay ra ni kung naa siya sa planta nga nagtrabaho siya para sa faktorya o construction o dako nga buhatan sa negosyo. Apan sa atong mga kababayenhan nga mulangyaw kay manimpalad isip isa ka domestic helper, lain sa bang istorya. Usahay makasubo nga sabton nga dunay mga babae nga nakatiwas man unta og kolehiyo dinhi ug nagtrabaho na sa maayo unta nga pwesto. Apan kay ang panginahanglan man lagi ang mupatigbabaw, manimpalad na lang dito sa gawas isip domestic helper tungod kay mas dako ang ilang madawat nga ilang gihandom nga makatabang sa ilang pamilya. Masulod sila sa pagpanerbisyo sa isa ka pamilya isip sulugoon ug dili masayran kung unsa kabugat o kahagkap ang trabaho hangtod nga nakasugod na siya. Bisan pa kung pahibaloon siya kung unsa ang pamilya, unsa nga klase ang puloy-anan, pila ka bata ang naa sa panimalay nga iyasab nga atimanon, wala gyud say ideya kung unsay gahulat kaniya dito hangtod nga naa na siya. Wala siya kasayuran kung unsa ang mga batasan sa iyang mga amo. Dunay mga maswerte kay maayo ug buot ug edukado ang ilang gipanarbahoan. Apan duna say uban nga nagantos kay walay mga puangod ang iyang gisilbihan. Kapila naman kita nakadungog sa mga ngilngig nga mga istorya bahin sa mga domestic helper nga gipang priso sa ilang kwarto, ang uban gipang dapatan o gilugos ug uban nga gipatay na manggani. Hinuon dili man kini kumun pero risgo gihapon. Agi og tambag sa mga gusto nga manimpala didto sa laing nasod. Una sa tanan, ayaw kamo og sakay anang eroplano nga wala ninyo gidala ang mga importante nga numero sa telepono didto sa inyong kaadtuhan. Okay raman ka nang nahibalo ka mo kung unsaon pagkontak sa inyong mga pamilya nga mahibilin dinhi sa Pilipinas. Pero ang mga numero sa telepono sa mga buhatan dito sa embahada, importante ka na nga naay inyo. Sa panahon nga dunay mahitabo, o bisan pa man kaha kung naalang mo'y gusto nga ipangutana bahin sa inyong kahimtang dito, maayo man kanang mahibalo ka kung kinsa ang matawagan. Ikaduha, kung pag-abot ninyo dito, pangayoon ang inyong pasaporte sa inyong amo o sa gatrabahuan o sa recruiter. Ayaw ug ayaw kiniihatag kay legal ka na nga dokumento nga kamura ang tag-iya ug walay lain.
Muingon sila nga paniguro kuno kini para dili ka muhawa og mulayas. Dili ang pagkuha sa imong pasaporte ang mugarantiya ana. Kung ang tao maayo ug ang amo maayo ang pagtratar kaniya, dili ug dili kana siya muhawa kay iya man usab nga gipaniguro ang iyang pagsustento sa iyang pamilya dinhi sa Pilipinas. Kung inyong itunol ang inyong pasaporte sa laing tao, isip nga hikot kaninyo para nga dili ka mumulakaw, halos mura na kana og kidnapping. Dumduma nga kung wala kay pasaporte, lisod kaayo nga mo pauli. Bisa naman lang gani nga mularga sa laing lugar. Kung mupalit ka og ticket sa international flight, pangayuan ka man og numero sa imong pasaporte. Ug unya dayon, dili ka makalusot sa bisan asa nga immigration kung wala sab kay pasaporte nga mapresentar. Mao nga ayaw ug ayaw gyud basta-basta lang ihatag kini. Bisan pa sa inyong recruiter, kung pugson kamo sa pagbuhi niini, tawaga ang embahada sa inyong lugar ug pangutan-a una kung unsay angay nimo buhaton. Ikatulo, unya kini tambag raha pero ayaw pagpakabuta sa salapi nga imong gidahom nga madawat. Walay igo nga kwarta nga makapalit sa imong dignidad ug sa respeto. Ug walay igong kwarta nga makapalit sa imong kagawasan. Halangdon man ang tanan sakripisyo sa atong mga OFW para sa ilang pamilya. Pero dunay mga butang nga dili nato angay kalimtan nga mas importante pa kaysa dollars. Wala namang kitay igong panahon mao nga balikan tagihapon kini nga hisgutanan sa umalabot nga mga programa kay daghan pa kita og angay istoryahan. Hinaot nga dunay gamay nga nakatunan nato gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghunahuna og panlantaw ug makapaluag sa atong perspective. Inyo nabati ang panahon ni Miss Rona Canoy, akong anak ug kaabak sa perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro City. Kini si Attorney Ruben Canoy na manamilit no sab ug moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy, walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini.